programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang malamlam na gabi, habang si Ina ay mahimbing na natutulog. Isang bangungot ang bigla niyang naranasan. Sa kanyang panaginip, narinig niyang humihingi ng saklolo si Madam Aurea, na tila ba ang kanyang sigaw ay humalo sa malamlam na hangin. Ang naramdaman ni Ina ay hindi isang ordinaryong bangungot lamang, kundi isang malalim na takot na nag-ugat sa kanyang puso. Hindi niya matukoy kung anong klaseng panganib ang nararanasan ni Madam Aurea. Ngunit ang pakiramdam na siya ay nangangailangan ng tulong ay naging dahilan upang magising siya ng bigla. Dahil sa matinding kabang naramdaman, hindi nakatulog si Ina ng maayos at nagpumilit na mag-isip kung ano ang maaaring nangyari kay Madam Aurea. Baka may masamang nangyari rito o kaya'y may kinalaman ito sa mga hindi pa nila nasusolusyonan na mga problema. Isang tanong ang patuloy na bumangon sa kanyang isipan. Paano ko matutulungan si Madam Aurea? Nagdesisyon siya na gagawin niya ang lahat upang matulungan ang matandang babae anuman ang mangyari. Kinabukasan, maaga siyang gumising at nagsimula ng magplano. Alam niyang kailangan niyang maghanap ng paraan upang matunton si Madam Aurea. Ang malaking pasaning bumagsak sa kanya ay ang pangako niyang matutulungan ang kapatid niyang si Nono, na sa wakas ay naayos na ang kalagayan. Dahil dito, makakaya na niyang mag-focus kay Madam Aurea. Nangako siya sa kanyang sarili at kay Nono na hindi siya titigil hanggat hindi siya makasisiguro na ligtas at maayos si Madam Aurea. Isang pangako na hindi niya kayang baliwalain kahit gaano pa kahirap ang daan. Sa loob ng ilang araw, naghanap si Ina ng paraan upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Madam Aurea. Hindi nag-atubili si Ina na humingi ng tulong sa isang matagal na niyang kaibigan na nagtatrabaho sa De La Costa Corporation. Sa kanilang pag-uusap, napag-alaman niya na ang kaibigan niyang si Sonia ay dadalaw kay Madam Aurea sa isang lugar na hindi pa niya alam. Isang pagkakataon ito para kay Ina. Dito niya napagtanto na ang tanging paraan upang matunton si Madam Aurea ay sundan si Sonia. Sa wakas, makikita na rin niya ang babaeng nagbibigay gabay sa kanya sa mga oras ng pangangailangan. Pinili ni Ina na sundan si Sonia nang hindi nagpapakita ng labis na interes upang hindi magdulot ng anumang kaba o pangamba. Mabilis siyang naglakad patungo sa lugar na tinutukoy nitong si Sonia. At sa hindi kalaunan, nakarating siya sa isang malaking facility na tila may kinalaman kay Madam Aurea. Hindi maiwasang mag-alinlangan si Ina dahil natatakot siyang baka kung malaman nilang naroon siya, maaaring ilipat si Madam Aurea sa ibang lugar. Kaya't dahan-dahan siyang pumasok, nag-iingat upang hindi makita ng mga naroroon. Habang ang kaibigan niyang si Sonia ay kausap ang mga staff ng facility, mabilis na naghanap ng tamang pagkakataon si Ina upang makapasok at makakita ng kahit anong palatandaan ng presensya ni Madam Aurea. Habang si Ina ay nagpaplano, sa kabilang bahagi ng facility, nagbalik sa katinoan si Madam Aurea. Sa kabila ng matinding hirap na pinagdaraanan, muling nagkaroon siya ng lakas ng loob at determinasyong makatakas mula sa pagmamasid ni Patty. Alam ni Madam Aurea na ang tanging paraan upang makaligtas ay ang pagtakas. Kaya't iniwasan niyang mapansin. Nagpaalam siya kay Patty na nag-aakalang wala na sa katinuan si Madam Aurea at pumayag siya na magpainit at makihalubilo sa iba. Ngunit sa hindi inaasahan, ito pala ang magiging pagkakataon na makakamtan ni Madam Aurea ang kanyang kalayaan. Sa isang mabilis na hakbang, nakalabas si Madam Aurea ng kanyang kwarto
at agad na nakita si Sonia. Tumakbo siya upang tawagin ang pangalan ni Sonia. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya narinig ni Sonia. Si Patty na may malasakit sa kanya sa hindi inaasahang pagkakataon ay narinig siya at agad na sumugod. Tinakpan ang bibig ni Madam Aurea upang hindi marinig ni Sonia ang kanyang sigaw at dinala siyang pabalik sa kanyang kwarto. Ang pakiramdam ni Patty ay puno ng galit at poot kay Madam Aurea at hindi na itago ang matinding pagkadismaya sa kanyang ginawa. Itinuturing ni Patty na isang paglabag sa kanilang tiwala ang pagtatangkang pagtakas ni Madam Aurea, kaya't pinarusahan siya ng malupit. Hindi maikakaila ang galit ni Patty sa pagtatangka ni Madam Aurea. Nais ni Patty na ayusin ang lahat ng bagay at muling makuha ang tiwala ni Madam Aurea. Ngunit natatakot rin siya na baka magsimulang magduda si Sonia at ang ibang pangtao sa kanyang ginagawang pamamaraan. Kaya't nagpatuloy si Patty sa kanyang pag-aalaga kay Madam Aurea. Ngunit ito ay may kabuntot na matinding banta. Samantala, si Ina ay nagpatuloy sa paghahanap. Habang nagmamasid siya mula sa malayo, nakita niya ang isang matandang babae sa loob ng facility. May kilig na naramdaman si Ina nang mapansin niya ang matandang babae, kaya't napabanggit siya ng Lola Pink. Sa kanyang puso, naramdaman niyang may kakaibang koneksyon sa matandang babae. Ngunit nag-aalangan siya. Si Lola Pink ba talaga ang nakita ni Ina? O baka nagkamali lamang siya ng tingin? Isang malaking katanungan na bumangon sa kanyang isipan at nagbigay ng pag-aalinlangan. Ang mga kaganapan ay patuloy na bumabalot sa misteryo at hindi tiyak na sitwasyon. Ano kaya ang mangyayari kay Madam Aurea? Ano ang magiging papel ni Ina sa muling pag-iisa ng kanilang mga buhay? Ang mga tanong na ito ay nagbigay daan sa mas marami pang pagsubok at paghahanap na tiyak na magpapakita sa mga susunod na kabanata ng Shining Inheritance. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video kung nais nyo pang mapanood ang mga susunod na kwento ng Shining Inheritance. Dapat rin nating abangan itong si Yuan dahil unti-unti nang nahuhulog si Yuan sa nararamdaman niya para dito kay Ina. Dahil hindi rin siya papayag na si Francis ang maging credit dito kay Ina sa mga kabutihang iginagawa nitong si Yuan. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.